Hello guys, welcome back sa ating panibagong video tutorial. Ngayon guys, i-share naman natin kung paano gumawa ng battery charger. Una-una guys, kailangan natin ng transformer. Ito na lang gagamitin natin, pamatong. Tapos transformer. Yung transformer, kadalasan may nakalagay dito na input 220, output depende sa output voltage kung ilan. Pero hindi lahat ng transformer may nakalagay na input, output. Kagaya nito, wala siya nakalagay na input at wala rin nakalagay na output. So paano ba malalaman kung alin yung input, output? Kukuha lang tayo ng digital o analog. Lagay lang natin sa resistance reading. Yan, nakalagay sa ohmmeter, ohms. Titingnan natin kung alin ang primary, kung alin ang secondary. Yung puti, nakasukat tayo ng 71.8 ohms. Yung asul, nakakuha tayo ng 0.7, 0.6, 0.6 ohms. Ibig sabihin, kung alin yung mataas ang resistance, iyon yung primary. Bakit yun ang primary? Kasi ang primary, mas maraming number of turns kumpara sa secondary winding. Mas maliliit yung wire na ginamit sa primary kumpara sa secondary. Secondary, kung mapapansin nyo, unang tinuturn kasi yan primary, tapos papatungan ng secondary. Ibig sabihin, ang primary lagi nasa ilalim. Kasi pagka-rewind ng primary, isusunod naman ang secondary, kung saan malalaki yung wire na ginamit. Kasi yun ang pagbabasihan kung ilang ampere yung transformer. Depende sa thickness ng wire, yun yung magiging basihan ng amperahe natin. So, ibig sabihin, ito yung white ang primary at blue naman ang secondary. At ang palatandaan dito, ang primary nasa baba. Kasi mas naunang i-rewind, i-winding ang primary kumpara sa secondary, kaya laging nasa ilalim ang primary. Pero para sure tayo, sure kayo, kailangan kukunan nyo siya ng resistance reading. Doon na tayo babase kung alin yung mataas ang reading, yun ang primary. Ang secondary, lagi mababa ang low resistance reading ang secondary. Easy cord. Tapos switch. Gagamitin ko yung switch double pole, double throw. Paano ba mag-check ng switch? Ganito lang. Continuity lang. Pwede mong i-buzzer o times 1 sa analog. Sabihin, itong dalawa na to, kailangan papalo siya. Ibig sabihin, yun ang magkasama. Sa kabila, ayun doon yung magkasama. Kung saan, naka-on siya. Pag ano mo, 0 off. Sa kabila, ganun din. Continuity, buzzer. Tapos, kailangan may continuity siya, i-on mo. Kailangan mag-buzzer. Pag hindi nag-buzzer, sira yung switch. Bali, ano na siya, double pole, double throw. Ibig sabihin, line 1, line 2, parehong naka-off at sabay rin naka-on. Kailangan guys, pag gagawa tayo, siguraduhin natin na lagi tayong safe. Safety ang unahin natin palagi, lalo na pagdating sa 220, kailangan maging naingat tayo. Yan guys, meron na tayong easy cord na may plug at switch na double pole, double throw.
Ayan, meron na tayong power switch saan nilagyan natin siya ng seringa tube para safety. Ngayon guys, gagamit ako ng maliit na Vero board o na gagamit ako ng terminal block. Tapos fuse para sa short circuit protection. Kailangan meron tayong fuse siya para pag nandiyan gas na nag-short, bibigay lang yung fuse natin. Tapos susunod, thermistor, MOB. Ang tawag dito, thermistor. Bakit kailangan natin gumamit ng thermistor? Ang thermistor kasi nagsisilbing protection sa mga appliances natin. Kasi ang gamit ng thermistor, ano siya, over voltage protection, high voltage protection, saka surge. Yung biglang pasok ng kuryente, siya yung binablock niya. Yung sobrang taas ng kuryente papasok sa appliances natin. Kumbaga, isa siya sa mga safety feature ng mga appliances. Kasi yung ibang gumagawa nito guys, hindi na nag-aaksaya maglagay ng mga safety feature. Basta tama lang na may fuse, yun na yun. Kaya kung gusto nyo maprotektahan yung mga gamit nyo sa bahay, kahit na hindi man battery charger, kahit anong bagay, ito ang isa sa pinaka gamitin. Kahit lahat ng anong ori ng PCB o appliances na mga branded, gumagamit talaga ng thermistor. Pangalawa, itong capacitor para sa interference niya. Snubber capacitor para sa interference. Pinablock niya yung mga ingay galing sa labas. Kagaya ng mga motor, mga ugong ng mga industrial na mga gamit natin. Para maging smooth ang pasok ng AC, sinasala niya yung mga hindi ka nais-nais na mga tunog na nanggagaling sa labas. Tapos, ang pinakauli ito naman ang kusang nag-adjust na pagka nag-iinit kusang bumababa yung resistance niya para siya yung nag-adjust sa circuit o pagka kailangan niya mag-adjust na resistance. Yan guys, hinangin ko lang. Ito magiging tapos panghuli, meron pa palang isa, terminal block uli. Tapos dito natin ilalagay yung primary ng transformer natin. Kasi nyo naman to guys, kung optional lang naman to. Kasi nyo kung gusto nyo gumawa ng ganito, direkta na. Kasi ako gusto ko lang magkaroon ng mga safety feature kasi malaking bagay yung mga may mga ganito kasi mas tumatagal yung unit natin at saka safe tayo sa mga short circuit, sa mga over voltage, saka spike, yung biglang taas ng current. Kaya ito yung mga safety feature na ginawa ko. Kasi ito guys, yung ginawa ko ito, galing dito sa switch. Ito na yung ilalagay ko rito. Dito. Yan. Ito yung power switch niya. Power switch kung saan ito yung line. Yan line niya. Yan. Yan yung sa AC cord. Tapos, pumunta na siya ng AC module natin. Ayan, tapos dito na ikakabit yung Ito na guys, ngayon titingnan natin yung output kung ilang AC. Ito guys, AC pa rin yan, AC. Primary, secondary, titingnan natin kung ilan yung lalabas na AC voltage sa secondary. Ngayon guys, pinlog in ko na, titingnan natin yung AC kung ilan yung output
sukatan natin ang AC. AC tayo guys. Power on. Power on ko na guys. Tapos tingnan natin kung ilan yung AC. Meron siyang 11.3. Gagamit tayo ng I-current na rectifier diode. Ang value niya is KBPC 3504. I-current to na may mga diode guys na halimbawa 3510 ampere 1000 volts, pero hindi accurate yung ano niya. Pagka nag-i-current yung ano niya, umiinit. Ito kasi galing to sa mga tindahan ng mga legit talaga nito, gaya ng mga Siemens product. KBPC 3510, ibig sabihin ay 5010, ibig sabihin kasi yung 50 ampere 1000 volts. Ito naman kasi 35 ampere 400 volts, pero solid na rectifier dito guys, kasi ano to, original. Kailangan pagbibili kayo yung orig, kasi nga kahit 35 ampere siya, hindi siya basta-basta mag-iinit, kasi basta original yung component nyo. Kasi marami ngayon mga imitation na lang, hindi talaga legit na ano, orig. Kasi yung ano, nakabila ko ng 5010, KBPC 5010, magaang. Ito mabigat. Tapos gagamit tayo ng heatsink. Ito guys, mapapansin nyo, makikita nyo, ayan yung positive signs, ito yung AC. Sabihin, pag ito yung positive signs, sa kabila, negative. Kasi ganyan yan, alternate. Pag ito yung AC, ibig sabihin sa kabila yung AC. Pag ito yung positive, sa kabila naman yung negative. Ganyan yung tawid-tawid sa kabila nyo. Hindi pwede magkatabi. Kailangan magkabilaan sila. Alternate. So ngayon kakabit na natin. Ayan guys, AC, nakakabit sa AC. Tapos ngayon naman, positive dito. Dito yung positive, nakabila yung negative. So guys, gamit tayo ng capacitor na 4735 volts. Ayan guys, ipa-plugin natin, tingnan natin yung magiging output. Ito tayo sa DC. Meron siyang 14.5, 14.6, 14.6 DC guys. Tingnan natin to guys kung ilan yung supply nitong battery. Meron siyang 6.3 volts. Kaya charge natin. Ito sa positive, ito sa negative. Tingnan natin guys kung nagkakarga. .1